Sa lahat ng mga kapatid na narito, sa ating minamahal na mga viewers, sa ating pong mga nandyan sa inyong mga tahanan, sa YouTube, purihin ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa kabila ng masamang panahon, may bagyo, hallelujah, magkasunod, Luis tsaka Mamay, hallelujah, medyo naapektuhan ng ating banal na kursada. Pero gayon pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat meron po mga idinako na Panginoon ng mga baguhan para sa ating banal na kursada. Everybody say, praise the Lord. Tayo natin magkaisa ng manalangin, mga kapatid ko. Let us pray, beloved brethren. Hallelujah. Tayo natin magkaisa ng manalangin, opo mapagpalang Diyos, mga banal sa pangalan pinakamamahal na Jesus, sa pangkalahatang panalangin po namin, beloved parents in the Lord, mga Panginoon. Salamat po, mga Panginoon, sa unang araw ng banal na kursada dito po sa Barangay Sengat, Sudipen, La Union, mga Panginoon. Sa kabila ng masamang panahon, mga Panginoon, narito yung mga anak, sa mga matatapat na mga kapatiran na naglilingkod sa iyo, mga Panginoon. Salamat po sa paglangis mo sa bawat bagay ng banal na gawain, sa pagpupuri ng Joyful Solemn. Salamat po, mga Panginoon, sa patutuo ng mga kapatiran. Salamat po, mga Panginoon, sa awitin ng mga awit na pinagpala mo, na dama namin ay matamis sa presensya. Purihin ka, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari, Diyos na nagbibigay ng pagpapala at nag-iimala. Salamat po, mga Panginoon, na ikaw ang Diyos na naabag sa dapat mong kahabagan. Ikaw ang Diyos na naaawa sa dapat mong kaawan, mga Panginoon. Purihin ka, pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo po ang mensahe ng kaligtasan, mga Panginoon. Wala po akong magagawa kung sa akin. Tulungan mo po ako, mga Panginoon. Gamitin mo po ang aking labi, mga Panginoon, sa paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sa pangkalat ng panalangin, beloved parents of the Lord, use me, Father of Jesus, to deliver your gospel with love and power. Make me a blessing to others, O Lord God. Please open the minds and understanding of beloved viewers, O Lord God, beloved brethren, Lord God. Impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless your word, Father of Jesus. Doubts and unbelief hindrances, command your us out from us. In Jesus' name, amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Everybody say amen. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Jesus at minsan pa tayo pinagpapabot ng isang mapagpalang oras sa lahat ng ating minamahal na mga viewers, sa lahat na po ng mga kapatid narito, at sa ating po mga minamahal na opisyalis dito po sa Barangay Sengat, sa panguna po ng ating Barangay Captain Wilfredo Macanas, at sa lahat na po ng kanyang mga kasamang mga counselor. Hallelujah. Pagpalain sila na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sa lahat na ng anak ng Diyos na narito, hallelujah, totoo talaga ang salita ng Diyos. From the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen. Umulan, bumagyo, o anuman ang maging kalagayan ng paligid. Hallelujah. Ito ngang bagyo na ito, mga kapatid ko, talagang maraming naapektuhan. Hindi lamang dito sa lugar natin sa La Union, sa mga pinanggalingan ng bagyo na yan, hanggang dyan sa parte ng Ilocos Sur, sa Ilocos Norte, at sa marami pang lugar, hallelujah, na talagang grabe ang pinsala ngayon na inabot ng mga tinamaan ng bagyo, ng habagat. Hallelujah. Pero lahat po yan ay blessing, mga kapatid ko. Dahil kailangan yung ulan
Kaso sumobra ang ulan. Kailangan ng mga magsasaka yung ulan, yung kanilang mga bukid, yung kanilang mga pananim ay madidiligan. Ngayon, yung mga dam, kailangan din ng tubig. Dahil nagreklamo na yung ibang mga lugar na wala daw silang mga tubig na. At sana naman itong pagdating ng masamang panahon na ito ay makakatulong para sa mga dam, malagyan ng tubig. At yung mga lugar naman na binaha, ay wala tayong magagawa kundi ang masasabi ko, magpasalamat na lang tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Kasi pagkatapos ng pag-ulan, sisikat din yung araw. Magkaroon din ng liwanag ulian. Kaya yung mga lugar na tinamaan ng bagyo, na pinsala man ang inyong mga pananim, ang inyong mga bahay, at yung iba'y nandiyan nga nabaha. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos, talagang dapat matuto talaga tayo ng magpahalaga sa ating kaligtasan. Dahil ito yung ating pagsisikap na masunod ang kalooban ng mga Panginoon. Ang ating paglilingkod sa mga Panginoon, not by feeling, not by sight, but by faith. Hindi sa pamagitan ng nakikita. Hindi sa pamagitan ng nararamdaman. Kundi sa pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya bawat krusada natin na ginaganap, hindi man marami ang nakakadalo. Sabi ng banal na kasulatan, isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos. Napakaraming anghel sa langit ang natutuwa. Higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isang makasalanan nagbabalik loob sa Diyos. Kaya talagang yung bilang na isa ay napakahalaga. Kung sumobra na, naging 2, 3, 4 hanggang 10, yan ay blessing na. Kaya sa mga nakakadalo natin mga baguhan, blessing po sa inyo yan. Kung kayo may karamdaman, mayroong Diyos na magpapagaling sa inyo. Mayroong Diyos na magbibigay ng pagpapala, physical blessing, good health, material blessing, financial blessing, plus spiritual blessing. Quadruple blessing ang matatanggap natin. Good health, ang ating karamdaman, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Lahat tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, merong Diyos na nangako na siya'y nagpapagaling. Sabi ng banal na kasulatan, by my stripes, you are healed. Amen. At kung meron ng pagpapala sa pisikal, meron din pagpapala sa material. May puprovide ng mahal na Panginoon yung ating mga pangangailangan. Kung ano man ang mga gastusin, financial. Yung iba natin mga kapatiran, dati walang trabaho, ngayon may mga trabaho na sila. Pinagpala na sila. Spiritual, yung hindi ka naalipin ng kasalanan. Hindi mo nagagastusin ang pera mo sa bisyo. Hindi mo nagagastusin yung pera mo sa walang mga kwentang gastusin. Nagagastos mo na ngayon ang pera mo para sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Nagiging pamasahe mo para ikaw ay makadalo sa ating gawain. Amen. Everybody say praise the Lord. Alam nyo, itong ating gawain talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Akala ko kanina, tayo-tayo lang dito sa La Union ang magkakasama. Pero kanina nakita ko, pumasok yung kapatiran natin, yung mag-asawa, ating beloved brother Alfredo Pabalate, Sister Edna Pabalate, galing pa po ng Apalit, Pampanga. Praise the Lord! Hallelujah! Yan ay blessing. Kaya sabi ko kanina, ay pinagpala kami. Hindi yung malapit ang nakapunta, yung mga kapitbahay natin ng mga outreach station, yung malayo pang nakarating.
yung dinaanan nila puro baha daw. Baha. Ulan, malakas. At hindi sasakyan na 4 wheels ang dala nila. Motor lang ang dala nila. May sidecar. Amen. Kaya nakomfort kagad ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Wala siyang kasing bait. Amen. Kaya nga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, not by feeling. Kung ikaw ay nalulungkot, o yan, normal lang yan. Nakikita mo. Siyempre, hanapin mo yung mga kasama mo. Yung mga naunang kasama mo. Not by feeling, not by sight, but by faith. Kaya manampalataya ka talaga, ang Diyos ang kumikilos sa ating gawain. Amen. At salamat na rin sa mga Panginoon, itong ang mga kasama natin. Nandito, ating kita, katulad ating beloved Mr. Martin Garga. Galing pa ng Pampanga. Lumating ng alas 12 o alauna ng madaling araw na, gabi. Sabi ko, grabe. Nagbiyahe sa kabila ng masama ang panahon. Ayan, nandyan din ang ating beloved Brother Manuel. Mr. Susan. Mag-asawa. Siyempre, nandyan si Sister Telma. Nakasama natin. Kung saan 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Malapainon, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Amen! Kaya hindi man sila malapit dito sa lugar natin, yung kanilang pagbabiyahe, ganun ang pagpapalaga nila sa paglilingkod sa Diyos. Amen! At siyempre, andyan din yung instrumentalist natin. Si Brother Rap, galing ng Olongapo. Si Marvin, galing ng Bataan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo ng mga galing dito sa La Union, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating gawain. Amen! Pati dun sa mga bata na nandito, grabe, na-challenge na naman ako sa inyo. Talagang kahit bumabagyo, nandito kayo. Pagka ginagawa natin yan, lalo tayo mapapalapit sa mahal na Panginoon. Dahil if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Pag ikaw ay lumalapit sa Diyos, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Kaya nga sabi ng Biblia, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pati na rin sa mga nag-sounding. Talagang grabe. Talagang kahit na bumabagyo, talagang kumikilos kayo na nagsasounding. Talagang yan ang trabaho natin. Yung nagliligtas ng mga kaluluwa. Amen. Yung hindi nakakasama sa sounding, ayan. Nagminyal naman sila dito sa ating lugar. Nag-ayos ng ating pinagdadausan ngayon ng ating Barangay Crusade. Magmula pa nung Miyerkules, nag-ayos na sila. Biyernes, inabot talaga ng ulan, ng bagyo. Yung iba nga, sabi nila, naulanan. Yung iba may mga lagnat. Magkaroon tuloy sila ng hindi inaasahang karamdaman. Kasi nasa physical pa tayo. Tayo ay nasa laman pa. Kung paano ang mahal na Panginoon, nagkatawang tao, para iligtas niya yung maniniwala sa Kanya. Amen! At pagkatapos yung maglilingkod sa Kanya, pagpapalain niya, physical blessing, material blessing, financial blessing, spiritual blessing. Amen! Kaya nga ang gospel of power of God unto salvation. Kaya sa ating mga nandito na mga baguhan,
Nawa ang inyong mga pamilya ay maakay nyo sa ating kusada ng Sabado at Linggo. At bukas meron daw magpapasundo na merong sakit na bedridden na siya. Talagang hinahanap natin yung mga may sakit. Yung paghimalaan ng Diyos. Amen! Yung tatawagin ng Panginoon para ipakita sa mga kababayan natin na mayroong Diyos na naghimala, mayroong Diyos na nagpapagaling. Amen! Dahil ito ay nasa Biblia. Hindi gawa-gawa ito kundi nasa banal na kasulatan. Kaya nga tingnan nyo sa salita ng Diyos sa Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin, mga nabibigat ang luba at mga napapagal, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Papagpapahingahin ka sa sakit mo. Kaya nga sabi ko kanina, by my stripes you are healed. Malabay nun sis mo ang nagsabi niyan. Kung ikaw maglilingkod sa malabay nun, at maniniwala sa Diyos ay walang imposible. Amen! Kung sa gamot nga, naniniwala tayo eh. Merong gamot na para sa ating sakit. Naniniwala tayo na kaya tayong pagalingin. Pero pag hindi pa gumagaling ang sakit mo, meron ka ng maintenance. Life maintenance. Habang nabubuhay ka, kailangan mo ng uminom ng gamot. Life maintenance na. E paano kung wala ka ng panggastos, wala kang pambili ng gamot? Dihintay mo na ikaw ay lulubha sa iyong sakit. Kaya nga napakaraming ospital. Merong ospital ng mahirap, merong ospital ng mayaman, merong ospital ng mga mayayaman, merong ospital ng mga milyonaryo. Pero ang dulo, isa lang, sementeryo pag namatay. Yun. Mahirap, mamamatay. Mayaman, may pera, walang pera, mamamatay. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, anong kwenta ng buhay sa sanlibutan? Tayong lahat dito ay singaw lang. Merong simula at merong katapusan ang ating buhay. Kaya magpasalamat tayo na nakapaglilingkod tayo sa malapan habang tayo may lakas, may buhay at may hininga. Amen! Na binibigyan pa tayo ng malapay noon ang pagkakataon na maglingkod sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga maraming mga opisyalis natin sa gobyerno, hindi natin alam kung saan nila dadalhin yung kanilang kayamanan. Saan nila dadalhin yung napakarami lang pera. Grabe. Dapat ito ang sinusuportahan ng gobyerno. Dahil ang gawain ng Jesus Miracle kung sa International Ministry, hindi naniningil ng bayad. Ang Diyos ay nagkihimala, nagpapagaling ang Diyos sa mga karamdaman. Amen! Kaya nga tingnan nyo, marami tayong makapatiran. Tinanggihan na ng ospital. Wala nang pag-asa. Katulad kaninang umaga, napunta ako ng Tagudin. Yung ipinag-pray ko doon sa Tagudin, si Jonathan Castillo Jr. Ngayong araw na ito, 1 taon na siyang pinaghimalaan ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon ng motor accident. Diyan sa may parte ng Santa Cruz. Yung kanyang motor na aksidente. Siyempre yung driver na aksidente. Buti may nakakita sa kanya, nadaanan siya. Dinala ngayon siya sa Lorma Hospital. Kung may papakita sana dyan. Nung pinuntahan ko sa Lorma Hospital,
1 year na pala, ang bilis ng araw na lumipas. Pinuntahan ko siya sa Lorma Hospital. Nakomatos na siya. Nakomatos na. At sabi ng mga nandun na doktor tsaka nurse, matatagalan bago siya makarecover. Bago siya gagaling. Ilang beses ko pinuntahan, siguro mga 3 hanggang 4 na beses kong pinuntahan sa Lorma Hospital. Itong aking mga anak, kasama ko. Si Eli Boy, si Andrew, tapos itong mga elder natin, yung pinuntahan ko doon. Meron pa nga akong kasamang apo eh.